Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today tara pag-usapan nga natin itong isang video that came across me a while ago while I was actually surfing TikTok. So, para mas maganda pakinggan natin yung kwento ng isang pamilyang OFW from Qatar na pumunta sa Canada at niloko ng kapwa nating Pilipino. Because of that, inatake yung padre de pamilya na source na siya yung magiging full-time worker. Ang masakit dito guys, etong pamilya, maliliit pa yung mga anak. Yung nanay is mag-aaral, meron silang baby na less than 1 year old, and then meron siyang 4 na taon na anak. Because of what had happened, ang naging proximity cause ng kanyang death is dahil sila ay ninakawan ng kapwa nating Pilipino. Panoorin natin yung video, guys. Trahedya ang sinapit ng isang pamilyang bagong dating sa Canada matapos atakihin sa puso ang tatay dahil umano sa hindi magandang karanasan sa kapwa kababayan. May report si Paula Saraza. Napakabait na tao ng asawa ko. Pasensya na kanina ko pa pinipigilan pero Emosyonal na humarap sa Omni News si Melinda Espinosa, kararating lang sa Canada noong December 10 kasama ang pamilya, matapos ang nasa 2 dekada sa Qatar. Pangarap daw ng kanyang mister na si Fabian ang mag-settle sa Canada. Nakaplano na ang pagiging international student ni Melinda habang magtatrabaho naman full-time ang asawa. Pero ilang oras pa lang mula nang lumapag sa bansa, tutuldukan pala ng isang trahedya ang Canadian dream ng pamilya. ngayon hindi ko pa siya nakikita. Alam ko parang tuwing tinitingnan ko yung pinto, parang gusto ko it's a prank. Kasi wala akong proof na nakitang patay siya eh. Pero nang tinawagan ka ng coroner office ba yun, yung nag-autopsy sa kanya? Na yun nga, wala na sa heart nga daw. Nakilala ng pamilya ang isang kababayan sa isang Pinoy Facebook group na nag-aalok ng sundo mula airport papunta sa tutuluyang tahanan. Nasaksihan pa ng pamilya kung paano maingat na inilagay ang kanilang mga bagahe sa Ford pickup truck ng driver. Pero hindi na iwasan magduda ni Melinda sa kilos ng driver. 2 beses daw itong bumaba at huminto sa biyahe na tila inaayos sa mga bagahe. Nang maihatid na sila sa bahay, kulang na ng isang bagahe ang bitbit nila. Sabi ng mister ko, hindi pa na ibababa. Sir, kulang po yung bagahe namin. Ang sagot niya, ay baka nahulog. Doon pa lang, nag-ano na ako, sabi ko, imposibleng mahulog. Ilang beses nyo na nga pong tinali, di ba? Nag-alala siguro yung mister ko. Kasi siya yung nag-impake lahat nun eh. So alam niya, mas alam niya sa akin yung laman ng luggage. Kasama ang kaibigan, binalikan pa ni Fabian ang daan para hanapin ang nawawalang bagahe na naglalaman ng mahahalaga nilang dokumento. At dito na siya inatake sa puso. Binawian na ng buhay ang kababayan bago pa madala sa ospital. 10 minutes na daw niya nire-revive yung asawa ko. Hindi na daw bumabalik. Halos 10 araw matapos ang insidente, hindi pa magawang maipaliwanag ni Melinda ang buong pangyayari sa kanilang 4 na taong gulang na anak, habang inaalagaan din ang bunso na wala pang 1 taong gulang. Panawagan niya sa driver na sumundo sa kanila. Nakita niya ako, may dala akong anak na maliit. Hindi lang luggage siyang ninakaw mo. Buhay ng asawa ko. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ng konsulado sa posibleng tulong na maibibigay sa pamilya, pero wala itong tugon bago ang broadcast. Isang GoFundMe page naman ang sinimula ng mga kaibigan ng pamilya para makatulong sa kanila. Mahirap sa ngayon sa akin, pero unti-untiin ko kasi gusto ko kahit papaano maging masaya din siya at magkaroon siya ng yung peace of mind ba na umalis siya ng ganun. Kasi for sure hindi na kami gustong iwan ng mga bata. Dahil sa limitadong pondo, hindi maiuuwi sa Pilipinas ang labi ng mister. Pero dahil sa tulong ng Simcoe County, maililibing ang yumaong asawa dito sa Orillia. Paula Saraza, Omni News, Orillia. Trahedya ang Grabe, no? As in, grabe. I mean, paano kayo nagagawa ng mga kababayan natin yung mga ganyan na sa ibang bansa?
'Di ba? I mean, I don't know, no. Alam niyo, ito maikwento ko lang, lalo na do'n sa mga OFW nating mga nanonood. Before po ako umalis papunta ng UAE no'n, sabi nung kaibigan ko na naka-base na sa UK, no, nung time na paalis ako papuntang UAE, more than a decade na po siyang citizen sa UK. Ang bilin niya sa akin, isa lang. Simple lang. Maliban sa sinabihan niya ako ng the usual, ingat ka doon, lalala. Ingat ka daw. No? Doon ako na-puzzle, ingat ka sa kapwa mo Pilipino. Sabi ko, bakit? Kasi ang mga Pilipino sa ibang bansa, maswerte ka talaga pag nakakuha ka ng tingin sa iyo pamilya. Mas maswerte ka kung maaga pa lang alam mo na itong mga taong dumidikit sa iyo ay hahatakin ka pababa. 'Di ba? Hindi ko siya nakita as paninira, pero it was a fair warning for me. Because at one point, yes, may mga kababayan nga tayo. Siguro lucky lang ako dahil mas marami akong mga nakasamang Pilipino sa UAE na talaga namang hanggang ngayon I'm very much, in contact at connected talaga sa kanila. Iba nga lang sa kanila, syempre pag umuwi ng Pilipinas, hindi ko na kinikita. Not because ayoko, it's because that binibigyan ko sila ng time para sa kanilang mga pamilya. One thing din na hindi ko gustong ginagawa is yung makisuyo na magpadala, no? Kahit yung mga kaibigan ko umuwi ng Pilipinas, yung sasabihin, "Uy, paano naman 'to? Padala mo kay ganito or ganyan." Ako lang 'yun. Kasi gusto ko 'pag umuwi sila ng Pilipinas, not unless very important matter na kailangan ipauwi at mas mabilis kung sa kanila ipadala. Pero kung yung ipapadala ko is makakaistorbo sa kanila, na kukuhanin ko pa yung oras nila sa pamilya nila, hindi ko na yun ginagawa. So, yun lang. I mean, this is a reality na nangyayari na hindi alam ng maraming Pilipino. OFW lang ang mga nakakaalam nito. Na meron at meron tayong mga kababayan na gumagawa rin talaga ng kabalastugan, ng kahayupan, no? Ng kademonyuhan. You can mention all the curse na pwede mong sabihin. Pero they do exist. Hindi naman anghel ang mga Pilipino eh. 'Di ba? Although tayo yung isa sa mga iginagalang na nationality sa ibang bansa. And even if may mga ganon, meron at meron pa ring bulok. Hindi po tayo all pristine. Ang masakit lang dyan, sa pagnanakaw mo, pati buhay ng isang tao nawala. What if sabihin na lang natin yung mga important, personal documents like marriage contract, birth certificate, hindi naman passport, definitely hindi naman magiging passport yan dahil lagi yan nasa bag eh. Yung mga ganong bagay, alahas and all, siguro nag-worry lang yung tatay, tapos bagong bansa, may mga maliliit kang anak, 'di ba? Wag po sana nating gawin yan sa mga kababayan natin. Dapat nga tayo ang unang rumiresponde sa kanila pag may kailangan sila eh. Ang nangyayari pa, may mga ganitong incident na kayo pa yung nagiging rason kung bakit may nawawalang buhay. 'Di ba? Bibit-bitin niyo yan all your life. Kawawa. Dapat dapat nga sa Filipino tayo yung unang-unang tumutulong sa mga kapwa natin pag nasa ibang bansa eh. Although marami naman talagang gumagawa ng ganun, guys. Pero again, gaya na sinasabi ko, meron at merong mga Pilipino na tatraydorin ka. Lalong-lalo na sa ibang bansa. Eh kung dito nga nangyayari sa Pilipinas, what makes you think na hindi nila kayang gawin yan pag nasa labas na sila ng Pilipinas, di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin kung meron minsan sa buhay nyo, lalong-lalo na kung kayo ay OFW. Kung may naranasan na rin kayo na hindi nyo na-expect na magagawa ng isang kababayan mo, lalo-lalo na kung ikaw ay OFW. See you in the next video, guys. Bye!